Kasi ang Vice Presidente daw ho, mga kababayan, ay ayun na, nasaan ba yun? Ready na eh. No? Ready na si Vice Presidente. Nakita ko na yun eh. Eto. No? Eto ho, mga kababayan. Ang Vice Presidente daw po ay ready na. Ayan o. Oh. Oh, ayaw lumabas. Ayan o. Ang Vice Presidente daw po ay ready na, mga kababayan, no? Para pangunahan ang Pilipinas kung sakali na mag-resign si Pangulong Bongbong Marcos. Bago pa ba to? Parang hindi naman no, mga bossing, no? Parang nung INC pa lang ho, ready na ang Vice Presidente. Pinagbarong na nga nila. Di, di ba? Ano po yung mga post ng mga DDS? Nako, President Sara Duterte, yung isang may banil na parang kapag ka iningudgud mo yung nguso mo o ilong mo doon sa kilikili, sobra sasabog yung putok na napakakapal ng banil. Huwag ka na daw aalis ng bansa, Bise, kasi ikaw na yung magiging presidente. Ano nangyari? Nga nga. Walang nangyari. Nga nga. Ano po, uwian na. Biruin nyo kayo. Siraulo kayo. Pinag-ano ninyo, pinagbarong ninyo, pinaasa ninyo. No, nag-aantay na lang yata doon sa likod. Antay si Sara Duterte. Nako, ayan na, sumama na yung mga militar. Sumama na yung mga Armed Forces of the Philippines. No, papanik na. Ako na po. Mag-ano na, manunumpa na. Ako, si Sara Duterte. Kaso, walang nangyari. Hindi natuloy ho, mga kababayan. Tsaka may bago pa ho ba dito? Dati pa lang ho, mga bossing, bumibira na itong mga ito. Di po ba? Kung matatandaan nyo ho, mga kababayan, sa Congress pa lang, talagang pinipilit na nilang makuha ang Congress. Di ba, Ronnie De Guzman? Matagal na ho nilang gustong kuhanin yung Congress, mga bossing. Bakit to, mga kababayan? Simple lang ho. No? Kapag ka nakuha nila yung Congress na siraan nila si Martin Romualdez, ay nako, di babaliktad dyan, no? Babaliktad. Ngayon, yung mga Congress magiging anti-Marcos naman. Hindi naman natin sinasabing lahat to, mga kababayan. Pero magiging sila na yung mag-aano niyan, magmamanipula niyan, mga bossing. Kaya nga ho, ang binibira nila ng binibira ho, mga boss, si Martin Romualdez Bakit ho? No, nakita nyo, ito yata, tama ba ko? Ito yung kauna-unahan na makarinig tayo ng super majority ho. No? Super majority sa Congress. At yung super majority na yon ay pro Pangulong Bongbong Marcos. Di po ba, mga kababayan? Kaya po sila, mga bossing, paulit-ulit sila, si Martin Romualdez ang pinaka-puno niyan, etc., etc. Walang mangyari ho. No, hindi nila magiba ho, mga kababayan. Uulitin ko, kung naalala nyo, yung nag-iisip sila na magkakaroon ng kudeta doon sa Congress, nahuli, nakita. Si Arroyo, si Aling Maliit, di ba? Pag nakuha nila yon, eto na, bibirahin na nila si Pangulong Bongbong Marcos. Wala na, giba na. No? Kaya nga, lahat na lang po, mga boss, si Pamo, sir. Yes, lahat na lang po, ibinibintang nila kay Pangulong Bongbong Marcos. Kay Pangulong Bongbong Marcos at kay Martin Romualdez, mga bossing. Lahat gagamitin nila para sirain itong pinakapader ni Pangulong Bongbong Marcos. No? Tingnan mo si Sara. September 29, 2025, hindi lang sa flood control. Sara Duterte accuses Martin Romualdez of wetting payoffs. May kilala ko. Yung mga talagang may mga wetingan. Di ba? Yung isa din. Yung halos minuminuto, oras-oras nagpapa-press con at nagpapa-interview. Kilala niyo 'yon? Malaking pangalan 'yon. Di ba? Pero yung Martin Romualdez, wala akong narinig o wala man lang naging ugong. Ito kasing ating Vice Presidente mga kababayan. Sanay siya No? Sanay siya doon sa
estilo ho na bibitaw ako ng salita, no? Bibitaw ako ng salita kahit wala akong ebidensya, okay lang. Kasi hindi naman kumbaga yung mga pagsasabihan ko at makakarinig sa akin, mga supporter ko naman ng mga DDS. Hindi naman kagaya ng mga sumusuporta kay Pangulong Bongbong Marcos na kailangan hahanapan ka ng ebidensya kapag ka nagsalita ka. Doon sa kanila walang ebidensya. Di ba? Okay na yan. Basta kapag ka sinabi ko si Martin Romualdez, kasali yan doon sa nagpapaweteng o gambling lord yan. Ayos na yun. Sa kanila lang ho yun, mga bossing. Pero sa atin, no, hindi tayo maniniwala dyan. Wala namang pinakitang ebidensya. Isa doon sa fake news ng Vice Presidente, yung utang daw po ng mga luwistro sa kanila. Wala naman, hindi na umubra. Sara Duterte, Martin Romualdez, trade barbs over kickback allegation, no? O yan, lahat na ho, mga bossing. Pero uulitin natin, mga kababayan, ano po ba ang nakita at naipakita nilang ebidensya versus kay Martin Romualdez? Wala. Wala. Kaya nga ano ang sabi ng ICI? Pwede na kasuhan si Martin Romualdez. Kailan? Mga 6 hanggang 9 na buwan. Bakit to? No, siguro hihintayin pa hong lumabas ulit at magpakita ulit si Orly Gotesa, mga bossing. Wala eh. Biruin mo, yun lang yung tanging naglilink kay Martin Romualdez diyan sa mga ghost project at sa mga flood control ho. Si Orly Gotesa lang na hindi pa humalaman kung nasaan. Eto si Marcoleta kasi. Pakunyari pang hindi alam eh. Di ba? Si Marcoleta pakunyari pa hindi alam pero kayo pa diyan, kayo pa ni Defensor. Di ba yung mga galawan nyo, para mga pang mga walang yayo mga galawan nila eh. Di po ba? Ngayon, yung tao na gusto nilang matanggal, hindi nila matanggal-tanggal. Yung tao na gusto nilang sirain para nga mawalan ng pader si Pangulong Bongbong Marcos, hindi mangyari. Kaya nga ho ito mga bossing, ano po ang sabi ng ICI dito? Ano ang sabi ng ICI dito? Nasaan ba yan? Ito? Tingnan nyo ho yung sabi ng ICI. ICI, no findings of guilt versus Romualdez in ombudsman referral. Di ba? Kasi nga ho mga kababayan, BBM 2028 extension, taas mga kamay.